Hi guys, this is your Coach Martin. Welcome to my channel. Ang tatalakayan natin sa bidyong ito ay yung dalawang klase ng income ng isang tao. Active income versus passive income. Ano bang mas magandang klaseng income ang dapat nating piliin? So tapusin nyo ang bidyong ito hanggang dulo sapagkat doon sa huling bahagi ng bidyong ito malalaman ninyo kung alin sa dalawa ang mas magandang doon tayo mag-focus o piliin natin. Active income ba o passive income? So let's go. Active income. Ano ba itong active income, mga guys? Active income, ito yung mga empleyado kagaya ng teacher, di ba? Yung teacher, mga guys, kapag nagtuturo siya, mayroon siyang income sa pamamagitan ng kanyang salary. Ano pa yung ibang mga kagaya ng empleyado, yung mga pulis, yung mga security guard, janitor. Once na ang isang manggagawa ay mayroong amo, ang tawag sa kanya ay employee. Ibig sabihin mayroon siyang employer na nagpapasweldo sa kanya. Yung isang another na klase ng active income ay yung tinatawag na self-employed. Kung kanina yung mga teacher, yung mga janitor, yung mga police, employed ang tawag sa kanila, yung pangalawa ng mga active income, self-employed. Ibig sabihin self, wala silang amo, sarili nila yung kanilang amo. Ano ang mga halimbawa nito? Halimbawa, yung mga taxi driver, yung mga jeepney driver, yung mga UB driver, yung mga vendors, yung mga small business owner. Sila yung nasa self-employed. So malinaw po, mga guys, yung sa active income ay mga employed at yung mga self-employed. Dito naman tayo sa pangalawang type of income, yung mas maganda para sa akin, yung passive income. Sabi dito, passive income, earning derived from a rental property, limited partnership, or other enterprise in which a person is not actively involved. So, kabaliktaran siya sa active income. 'Di ba sa active income, so sweldo ka lang, mag-earn ka lang, kikita ka lang kung papasok ka. Katulad ng empleyado sa isang opisina, kapag pumasok siya, mayroon siyang sweldo. Katulad ng mga jeepney driver, yung mga UB driver, kikita lang sila kapag sila ay nagbiyahe o nagpasada ng jeep o ng UB, nagpasada ng tricycle. Kapag hindi sila lumabas o nagpasada, wala silang income. Kaya active income ang tawag sa kanila. While itong passive income, mga guys, kahit hindi ka nagtatrabaho, actual na nagtatrabaho, ay kikita ka pa rin. Ibig sabihin sa passive income, kapag nakarating ka dito, mayroon kang passive income, mayroon kang katulad ng mga rental property, mga paupang apartment, kwarto, bahay, kahit hindi ka nagtatrabaho. Di ba kapag halimbawa mayroon kang paupang apartment, kapag once na mayroong umuupa doon, every month mayroon kang tatanggapin
na renta. So ibig sabihin, kahit nagbabakasyon ka, kahit natutulog ka, kapag dumating yung katapusan ng buwan, mayroong income na darating sa iyo. Kaya yung mga rental property ay belongs sa passive income. So ano pa yung mga belongs dito? Yung mga big business owner. O di ba yung mga big business owner, di ba? Halimbawa, mayroon kang malaking grocery. Basta mayroon kang mga mapagkakatiwala ang mga tao doon, mayroon kang tindero, tindera, cashier, supervisor or what, kahit wala ka doon sa store mo, sa grocery mo, kikita ka pa rin. Kahit nasa malayong lugar ka. O kahit wala ka doon sa wala ang yung presence doon sa grocery mo, kikita ka. Kaya yung pagkakaroon ng big business is another passive income. Pero hindi lang doon nagtatapos mga guys. Yung dalawang uri ng passive income, mayroon pa yung isa, yung mga investor. Yung mga investor, halimbawa, yung mamumuhunan ka lang. Halimbawa, sa stock market, bibili ka lang ng share of stock ng Jollibee, ng SM Corporation, ng Ayala. Once na bumili ka ng share of stock ng mga company ito na nasa stock market, halimbawa sa Jollibee, bumili ka ng 1,000 share of stock, mayroon kang partner ka na ng Jollibee o kasosyo ka na ng Jollibee. Ibig sabihin, kung kumita ang Jollibee, kikita ka. Kung hindi kumita, malugi, hindi ka rin kikita. So, ganun kaganda yung mayroong passive income. Lalo yung mga investor. Kaya lang dito sa mga investor, kailangan mo talaga na mayroon kang kapital. So, sa bidyong ito, pinaliwanag ko lang sa inyo kung anong mas maganda, active income ba o passive income. So malinaw pa sa sikat ng araw na yung mas maganda, passive income. Kaya sa susunod na video, tatalakayin naman natin kung paano tayo magkaroon ng passive income. Kasi bago ka makarating dito na magkaroon ng passive income, mayroon kang mga step by step na dapat na gawin. So dito na muna mga guys yung ating video. Medyo napahaba na tayo. So again, this is your Coach Martin. Nagpapasalamat sa inyong panonood. God bless you all. Thank you.